po sa ating lahat. Maaga po tayong natapos sa Sunday School. Kasi po ito ay meeting lamang po natin paghahanda sa ating darating na anibersaryo. So I believe na hinanda ng ating special number, ng ating junior choir, at ng ating choir ang ating mga puso ngayong umaga para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Binigyan naman ng isang linggo ng ating pastor para maghanda. At ang Diablo ay buhay, kaya gumawa siya sa aking lalamunan. Kaya huwag niyo na lamang pong pansinin ang aking tinig, pagkus pakinggan po natin yung mensahe o yung ating lesson na pag-aaralan ngayong umaga. So, andyan na po ba tayo? Amen? Shall we stand up please and let us open our Bible in the book of 1 Thessalonians chapter 1 verse 5 to 8. Say amen if you found the verse. 1 Thessalonians chapter 1 verse 5 to 8. I will read, just follow in your eyes. For our gospel came not unto you in the word, not only but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance, as ye know that the manner of men we were among you for your sake. And ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost, so that ye were ensamples to all that believed in Macedonia and Achaia. For from ye sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to God Lord is spread abroad, so that we need not to speak anything. Tayo ay manalangin. Ama naming banal na nasa langit, salamat po sa panibagong umaga na inyong binigay sa aming pagkakataon. Pribilehiyo na minsan pa binuhay ko kami upang sama-sama ka namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pagpalain niyo po yung aming mga salita niyo na aming nabasa. Kayo po ang kumilos sa aming kalagitnaan. Kayo po ang magbigay sa akin ng talino, karunungan at mula sa inyo. Gamitin niyo lamang po ang tagapagsalita. Kayo po ang mangusap sa aming kalagitnaan. Patuloy pong kinikilala ko, Lord. Ano bang meron ako, ano bang kakayahan meron ako, dahil lamang ito sa inyong biyaya. Wala po akong magagawa kung wala kayo, Lord. Continue to guide me and lead me with your Holy Spirit as we study your word, Lord. Salamat po at ipatawad niyo po ang aking kasalanan na isip, na salita at nagawa na labag sa inyong katawan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige po, makapuna po tayong lahat. And this morning ay isang kagalakan at pribilehiyo po na bagamat napakakaba na tumayo sa inyong harapan ay sa biyaya ng Panginoon, ako po ngayon ay nakatayo sa inyong harapan. At pag-pray po natin patuloy yung ating pastor sa kanyang preaching engagement sa temple po. So ngayon this morning, kung ating papansinin, yung binasa natin, it talks about the Church of Macedonia. Okay, so this is verse 7, so that ye were ensample to all that believe. So itong church ng Thessalonian ay sadyang kakaiba at masasabi natin halimbawa sa lahat ng mananampalataya o sa mga simbahan. Let's talk about this morning about church. Pag-usapan natin ano ba yung simbahan. Okay? Ang simbahan, kung papansinin niyo ang spelling ng church, church is not complete without you are. Okay? Meaning to say, you are the church. Tayo, yung simbahan. Kung ating pag-aaralan sa lingwahe na nasulat sa original, ekklesya na ang ibig sabihin, tumutukoy sa body of Christ o sa mga tao o sa invisible and the building. Okay? But sabi dito, a church, a visible assembly of called out believers. Ibig sabihin, ito yung assembly visible, nakikita na kapulungan ng mga mananampalataya na tumanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Napakahalaga na pumupunta tayo, hindi lang tayo mga church. We are not simply attending the church because of the program and not because of the convenience ng lugar. But we need to apply in our
life na tayo, we should allow God works and God lead us in our life. Kaya tayo umarte ng simbahan. Mapalad tayo sapagkat nasa batas ng Pilipinas ng 1987 Philippine Constitution, Article 2, Section 6, the separation of state and church is inviolable. Ibig sabihin, merong 100% separation ang simbahan at ang pamahalaan. Amen. Hindi maaaring mangialam ang pamahalaan sa gawain ng simbahan. Maging ang simbahan ay hindi maaaring mangialam sa gawain ng pamahalaan. Yun naman talaga ang nasulat sa New Testament that the church is a self-governing. Ibig sabihin, ang sinusunod natin yung mga nasulat sa banal na kasulatan. Amen? So pag-usapan natin how to be a good church member. Paano ba maging isang mabuting miyembro ng isang lokal na simbahan? Okay? So itong lesson ito, nung nakaraang linggo, pagkatapos na nung kami naglilinis ng aming bahay, nakangalkal ako ng gamit ng magtatapon na kami ng mga luma kong gamit ng college. Nakita ko yung isang lesson na Xerox copy na may sulat ng mga blanco ay ang aking tatay. So, yung iba, kilala mo po yung aking tatay. So, nakita ko yung lesson na yan nakasulat, how to be a good church member. Okay? So, matatawa nga ako kasi mali-mali pa yung spelling niya. Okay? But, hindi ko na pinansin yung spelling. So, sabi ko, pwede kong i-share ito sa inyo. Maaaring narinig niyo na ito, pero I want to share dahil nakita ko nung nangangalkal ako. At hindi ko naman nakasama yung tatay ko dito sa kanilang bahay. I think mga ilang linggo lang. Then, na-promote na. Okay? So, I don't have any idea what kind of a member is my father is. Okay? Pero isa lang ang alam ko. Umaten siya. Amen? So ngayon, this morning, pag-aralan natin kung ano ba yung katangian ng isang mabuting miyembro ng simbahan. Amen? So tayo, gusto natin maging mabuting miyembro ng lipunan. Pero dapat, simulan natin sa pagiging mabuting miyembro ng simbahan. Kung ang isang tao ay maging makabansa, ang focus lang niya ay pagiging makabansa. Kung ang tao ay maging makatao, ang focus lang niya ay pagiging makatao. Pero naniniwala akong lubos, pag ang isang tao ay naging makadiyos, hindi maaaring hindi maging makatao yan at hindi maging makabansa. Amen? Sapagkat ang isang makadiyos ay handang magmahal sa kanyang bansa at handang magmalasakit sa mga tao. Lalo na sa mga nangangailangan ng kaligtasan. Amen? So number one, a good church member should be saved and sure of it. Marami ngayong mga simbahan, walang pakialam ang paraan ng kaligtasan kakaiba sa tinuturo ng banal na kasulatan. Sinasabi ng banal na kasulatan na we need to be born again. Ang kamaliang konsepto pagdating sa salitang born again, ginagawang religion. But being born again, it is an experience. Maranasan natin na ipanganak muli, katulad ni Nicodemo. Sabi ni Nicodemo, Panginoon, paano sa edad kong ito, muli ba akong papasok sa sinapupunan ng aking nanay at kanyang ilalabas? Hindi po ganon. We need to be born in the Spirit. Kailangan tayo sa laman, kailangan natin ipanganak sa Espiritu, sapagkat ang isang beses lang pinanganak, 2 beses mamamatay. Yung kamatayang pisikal at kamatayang espiritual. Hindi lang tayo dapat ligtas. And we need to be sure of it. Kailangan sigurado ka. Ang Diyos natin ay Diyos ng katiyakan at hindi Diyos ng sapalaran. Lahat tayo dito gusto natin tiyakan. Amen? Bagamat ang iba, ayaw nila ng tiyakan. Tanungin mo, anong gusto mo? Kaligtasan nawa mo na o tinawa mo na? Ayaw nila ng natitiyak. Okay? Sabi nga na sa Bible study, doon sa San Carlos, no? Nung naalala ko, sabi ni Sir Noel, ikaw ay naligtas sa biyaya, kaya hindi ka mawawala ng gawa. Amen? Kung ikaw ay naligtas sa gawa, mawawala ka dahil sa gawa. Pero dahil sa biyaya
kaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong mga sarili. Ito'y regalo ng Diyos. Amen. Pag sinabing regalo, nasa sayo, kung tatanggapin mo, tatanggihan mo. Pag tinanggap mo, sa'yo na yan. Tama. Sabi, hindi sa mabubuti gawa upang ang sino man ay huwag magpayabang. Napakaliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan, ang kaligtasan na tinuturo ng banal na kasulatan ay tiyakan. Hindi mo naman tinrabaho. Ang Diyos ang trumabaho. Tama. Pag sinabi mo, kailangan kong gumawa ng mabuti para ako maligtas, inuinsulto mo ang Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo, ibig sabihin, kulang pa yung kanyang ginawa, kaya mo dinadagdagan yung kaligtasan. But sabi niya, it is finished. Tapos na. Amen? Maraming patunay sa banal na kasulatan kung bakit ang kaligtasan ay maaaring matiyak. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Eternal life. Maraming beses na binigkas dito sa banal na kasulatan na tayo binigyan ng buhay na walang hanggan. He that believeth on the Son hath everlasting life. Verily, verily, I say unto thee, he that believeth on me hath everlasting life. Sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Kung papansin ninyo, yung pangungusap, mayroong buhay na walang hanggan. Hindi sinabi na, baka sakali, sa susunod, di po, tiyakan. May buhay na walang hanggan. And the guarantee that we have, Ephesians 1:20. Pagkatapos na marinig nyo ang ebanghelyo ng katotohanan, ang kaligtasan na nampalataya kayo, tinanggap si Kristo, kayo ay tinatakay ng Santong Espiritu na may pangako. You will still be the Holy Spirit. Amen? Ano pa? Ang naghahawak ng ating kaligtasan ay ang Diyos Ama. Ano yung sabi ng John chapter 10, verse 27, 28, 29? My Father which gave them me is greater than all, and no one is able to pluck them out of my Father's hand. Walang sino man ang makaaagaw sa kamay ng Ama. Okay? Yun lang. Isa ng patunay. Matibay na pruweba. Sabi, sa korte, pag isa lang ang patunay mo, hindi tatayo ang kaso mo. Pero, meron tayong 50 na patunay kung bakit ang kaligtasan hindi nawawala. Hindi pa ba tayo mananalo? Ayaw niyo ba yun? Tayo, gumagawa ng mabuti kasi ligtas na tayo. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Ang Diyos ang may trabaho nun. Amen? Yes. Bilang pasalamat sa ginawa ng Panginoon, tayo dapat papunta ng impyerno dahil sa pagmamahal ng Panginoon, ibinigay niya yung kanyang bugtong anak. Mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyong kasalanan, para sa aking kasalanan, at para sa kasalanan ng buong mundo. Once and for all, ang kailangan lang na tao magpakumbaba. Tanggapin na siya yung kasalanan, may nagbayad na kanyang kasalanan. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us, according to Romans 5:8. Amen? At yung pangalan natin ay nasulat na sa aklat ng buhay. At walang sino man ang makabubura mo. Sabi ng Revelations. Amen? A good church member should be safe and sure of it. Ligtas po ba tayo? Amen? Sure ba kayo? Ano ba yung benefits ng pagiging church member? This will be your identity. Okay? Ito'y magiging hospital natin. Every time na nanlulupay-pay ka, nang ihiya ka spiritual, pumunta ka dito, sigurado magagamot ka ng Panginoon. Amen. Ito rin yung para lumago tayo, para maging witness ni Christ. Yung assembly, yung church. Amen? Napakahirap naman ang isang mananampalataya na patalong-talong. Okay? Dapat isa lang. Miyembro ka dito, kaya dito ka. Amen? And number 2, examine niyo sarili niyo. Baka di pa kayo ligtas. Amen? Baka feeling mo lang. Huwag kang makabase sa feeling mo. Amen? Magpasi ka sa banal na kasulatan na hindi nagbabago. Amen? So akala kasi nila,
pag sumasamba ka, okay ka na, ligtas ka na. Hindi po. Kahit ilang beses ka sumamba dito sa Kabyang Bible Baptist Church, kung hindi mo totohanan tatanggapin si Kristo, may religion ka pupunta sa impyerno. Wala pong religion na nakapagligtas. Amen? Si Jesus Christ lang may napako. May religion ba napako sa krus ng Kalbaryo? Wala. Meron bang mabubuting gawa na napako sa krus ng Kalbaryo? Wala. Sino lang? Si Jesus Christ. John 46, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Si Jesus lang ang tanging daan sa kalangitan. Amen? Number 2, the church members should be baptized biblically. Okay? Marami tayong kinagislang bautismo. Merong isik, merong buhos. Pero kung pag-aaralan mo, ang banal na kasulatan, may tinuturong isa, biblical, na pagbabaptize, which is immersion. Lubog, pagpapakita ng pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay ni Jesus Christ. That's a biblical baptism. Amen? Dapat ganun tayo na baptize. Amen? Yung baptism, it requires. At sino ba yung candidate para ma-save? Siyempre, kung naligtas ka, tinanggap mo si Jesus Christ. Amen? At pag nabaptize ka, ibig sabihin, magiging miyembro ka ng isang lokal na simbahan. Amen? Pag nabaptize ka ng saksi, ano ka? Pag nabaptize ka ng Catholic, ano ka? Pag nabaptize ka ng Baptist, ano ka? Sino nagbaptize kay Jesus Christ? Ano si Jesus Christ? Amen. See? And I'm proud to be about this. Amen? So, yung pagpapabaptize, ibig sabihin, this will be your first step to obey Jesus Christ. Para sumunod ka sa pagiging Christian. Yung totohanan ng pagiging Kristiyano mo. Okay? So, kung alam mong ligtas ka na, sigurado ka sa kaligtasan mo, dapat na mag-decide ka na sumunod sa tubig ng bautismo. It's now! Okay? It's not tomorrow! It's not next month! Pag nasumpungan mo, ligtas na ako! Sure na ako! Basta, magpapabaptize na po kayo. I want to be a member of a local church. Gusto ko maging boses, maging tinig, maging paa, maging kamay ng Panginoon. Amen? Kailangan ganun para may sila. Amen? Number 3. Bilis lang po tayo. Amen? Church member should attend their church faithfully. Okay? Number 3 characteristic of a good church member should attend their church faithfully. Not only by attending, but faithfully attending your church services. Pag sinabing faithfully, sa lahat ng bagay, tapat ka. Amen? Hindi yung pupunta ka rito, wala kang magawa sa bahay. Punta ka sa church. Okay? No. Amen? Katulad ng sinabi ko noong una, you are not attending the church because of the convenience, because of the program, but because of the message na pinipreach dito sa likod ng pulpito unapologetically. Na hindi hihingi ng tawad. Always remember that the Word of God will not adjust about you. You need to adjust about the Word of God. Hindi ang Bible, hindi ang Diyos ang mag-a-adjust sa way of living mo. Ikaw ang susunod, hindi Bible ang susunod sa'yo. Amen? Lakas mo naman, pagkalo. Kaya dito, totoo, tunay, mga totohanan, at Bible-based ang tinuturo dito. It's not about the feelings, it's not about the theory, but it's about the Bible, which is the Word of God. Amen? Yun ang tinuturo dito. Kung minsan masakit, pero yun ang sinasabi ng Bible.
ang salita ng Diyos ay isang espada na dalawang talim na kayang ibahin hanggang bone marrow mo. Ganon, inalit ulit. Okay? Minsan, kaya ayaw nating pakinggan yung mensahe barato ng kasalanan yung mga tayla natin, kaya ayaw nyo makinig. Amen? Kailangan malinis tayo. Humingi tayo ng tawad. Kaya nagpapray tayo. Tatanggalin natin yung bara ng tenga natin. Amen? Ano sabi ng ng Hebrews 10:25? Na huwag nating kaligtaan ang pagtitipon na ginagawa na gaya ng iba na nakakalimot. But praise the Lord, this morning, hindi tayo yung iba. Amen? Tayo yung tumutupad dun sa hindi nakakalimot na pag-attend sa gawain. Sabi, sapagkat ang araw ay nalalapitan. Amen? Ano bang pangako ng mundo? Marami. Amen? So dapat umatin tayo. Bakit? Sabi ng Bible kung saan may isa nagkakatipon sa ating pangalan, siya'y nandun sa ating kalagitnaan. Amen? Sabi ng Matthew 18:20. Sabi ng Bible. Brother Chris, sa bahay sana hindi na ginawa church. Amen? Dito nga yung ating kapulungan na kung saan gagawin natin papuri pagsama sa Panginoon. Amen. Amen? Yeah. So if you want to be a good church member, attend church faithfully. Amen? Not only just a Sunday. Kasi we are not giving the 24 hours ng Sunday. Kaya meron tayong Miyerkules. Amen? 6 na araw sa'yo. Isang araw sa Diyos. Lugi ka pa ba? Lugi ka pa ba sa 6 na araw mo? Hindi ba karapat dapat lamang na ibigay natin yung isang araw para sa Panginoon? Amen? Number 4. 10 lang po ito. Amen? Andiyan po ba? Number 4. Church member should be cooperative and submissive. Buksan po natin ating Bible on the book of Acts chapter 4, verse 32. Acts chapter 4, verse 32. Jesus said, 42, Acts, and the multitude of them that believed were one heart and one soul. Neither said any of them that all of the things which he possessed was his own, but they had all things in common. Amen? Kung makikita niyo dyan, they are cooperative. That's why we need cooperative right now. Not only time parating anniversary, but every day. Every day na tayo nasa simbahan. We need to be cooperative and submissive. Amen? Being submissive, pag sinabi mo, oo, tumango ka, wala nang lalabas sa bibig mo. Obey and never complain. Amen? That's the essence of being submissive. Handa kang magpakumbaba. Kahit anumang katayuan mo sa lipunan, sabihin mo, mataas pinag-aralan mo, hindi ako susunod kay pastor. No! Hindi yung paligid submissive. Susunod ka, hindi ka magsasalita, hindi ka magre-reklamo. Hindi mo sasabihin sa iba, ganyan na naman yan na naman. No! Amen? You will obey and never complain. Amen? Yung Diyos pa, niligtas tayo nag-complain. Sinabi ba niya, parang ayoko masasamay tao Hindi. Hindi niya inisip yung kasalanan mo. Inisip niya na hindi ka dapat mamunta sa impyerno. Amen? So marami ngayon mga simbahan na walang cooperation sa gawain ng Panginoon. Hindi willing na makikooperate sa mga gawain aktibidades ng simbahan. Bakit? Because they are not committed. Hindi sila committed.
Ano yung sabi? Kung magpapakatapat ka na. Ngayon, ayaw mong seryosohin ng Diyos, tapos magtatanong ka, Lord, ba't parang di ka seryoso sa akin? Eh, hindi ka rin seryoso sa Panginoon eh. Kung gusto mong seryosohin ka ng Panginoon, seryosohin mo ang Diyos. Amen? Pabanjing-banjing ka eh, magpapabanjing-banjing sa'yo si Lord. Amen? You know, it's a way of God wants to give you a message. Gusto mong bigyan ng mensahe ng Panginoon. Bumagsak ka sa exam. Gusto mong bigyan ng mensahe ng Lord. Nagka-problema ka. Gusto mong bigyan ng mensahe ng Lord. Sometimes, hindi tayo nagiging sensitive. Kaya hindi na natin napapansin. Okay? But God is talking to us in different way. Amen? Every Sunday, God is talking through the sermon. Marami ngayon, hindi cooperative. Amen? So dapat, yung simbahan natin, ito'y simbahan na may mananampalataya na kung saan ay cooperative. Amen? Tulad ng sinabi sa 7, and sample, not only to Macedonia and Achaia, but into all part. Hindi lang tayo, dapat tayo ang maging halimbawa dito sa bahay ng Kabiyaw. Amen? Hindi yung iba. Tayo na mayroong dalang totoong mensahe, totoong kaligtasan. Amen. Hindi binibenta kaligtasan at hindi tinatrabaho kaligtasan. Kung binibenta ng Panginoon to, napakahirap natin para mabili. Amen? Kaya nga kusang ibinigay ni Lord eh. Kung tatrabahuin mo, hindi mo kaya. Tama po? Eh, magbuhat nga lang tayo mabigat, di natin kaya. Ikaw pa yung hampasin ng 39 Catamine Tales. Ay ba yan? Baka mamatay ka na. Hindi natin kaya. Kaya Diyos na ang gumawa. Amen? So, anong number na po tayo? 5. Number 5. Hindi lang tayo dapat maging cooperative, but we need to be submissive. Amen? I-set aside mo lahat. Pag si pastor, kasi man of God yan eh. Highest calling yan eh. Amen? Set aside mo, makinig ka sa ating pastor. Amen? Kasi tinawag ng Panginoon dito. Ang pastor ay galing sa puso ng Panginoon. Kung sinaktan mo yung pastor, sinaktan mo ang Panginoon. Amen? Kasi sabi ng Bible, and I will give you pastor according to my heart, sabi ng Panginoon. Kaya galing sa puso ng Panginoon yan. Pag sinaktan mo ang man of God, sabi ng Diyos, sa Kanya ang paghihiganti. Amen? Saktan mo lang iba, huwag lang ang man of God. Kasi tao ng Diyos siya. Okay? So number 5, church member should be consistent. Okay? Saan tayo dapat maging consistent? Marami ngayon, they are so-called Christian. They are professed na, I am a Christian. Kristiyano ako. Maraming nagsasabi na Kristiyano siya. Kristiyano siya sa pananalita, pero pagdating sa pamumuhay, wala. Okay? You need to be consistent in your testimony. Okay? Ano sabi? Be not equally yoked together. Sabi ng 2 Corinthians 6:14-18. Be not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? Pwede tayong makisama. Huwag ka lang makisama. Amen? Pwede, hindi naman natin sila yung dinidiscriminate. Masama yan. No. Paano mo mawiwin yung isang tao na lalaman mo? Okay? Nung college ako, marami akong kaklase. Namangingino, marami akong kaklase na gusto mag-aya sa mga ganyan lugar. Pag sinabi ko, ayoko, Baptist ako, Christian ako, kaya hindi ako pwede dyan.
Okay? Pero pinapakisamahan ko sila. Pag may kailangan sila, pag may group activity, sasama ko. Pwede kang makisama. Huwag ka lang makisama. Hamaya, yung mga ginagawa nila, ginagawa mo na rin. Yung iniinom nila, iniinom mo na rin. Yung hinihitit nila, hinihitit mo na rin. Yung pinupuntahan nila, pinupuntahan mo na rin. Be not unequally yoked together with the unbelievers. Pakisamahan natin sila for the sake na mawin natin sila. Matagal ka ng Kristiyano and you are not consistent on your living, that's why you're there. Wala ka pang nawibig. Matagal ka ng Kristiyano, tumataya ka pa ng wedding. Nagsusugal ka pa. Ano yun? Pag kayo, sabi ng Bible, pag kayo Kristiyano yan, tumataya pa ng wedding, kahit sa anong sugal, you're insulting God. Bakit? Paano mo i-insult ang Panginoon? Pinapamukha mo sa Diyos na hindi kayang i-provide ng Panginoon yung pangangailangan mo. Amen? Eh, di na ako papasok dyan sa baptist para sa pala yung ginagawa namin. Amen? Student, young people, you need to be consistent on your testimony. Mahirap sa labas. Amen? Maraming tukso. Amen? Maraming peer pressure. Kaya pagpasok na, nagtuturo po ako sa isang kolehiyo. Pagpasok ng isang estudyante, maayos pa. Maayos ang pananamit, maayos ang buhok, ilang linggo lang. Dahil sa peer pressure, mag-iiba na itsura nun. Magiging mukhang sanggan na. Kaya, mga nanay at tatay, ano bang pipiliin nyo? Makita nyo yung anak nyo, umaawit dito, umaattend dito, or rather, na nasa labas. Anak, di naman yung trend ngayon labas ka. See the beauty of the world. Tingnan mo yung ganda ng mundo. Yung mga ginagawa sa mundo, baka hindi mo ma-experience yan, mapaglipasan ka na. Sa akin po, okay lang. Okay lang, mapaglipasan ko yung trend ng mundo. Kahit hindi ko alam yung sikat na kanta ngayon. Kahit hindi ko alam yung sikat na sayo ngayon. Kahit hindi ko alam kung sino ang sikat ngayon, wala ko pakialam. As long na natatanaw ako ng Panginoon, na naglilingkod sa Kanya. Amen? Hindi man ganun sikat sa mata ng Panginoon, at least nandun pa rin, natatanaw ako ng Panginoon na mayroong isa naglilingkod. Amen? Ang moralidad ng kabataan ngayon pabagsak. Amen? Noong unang panahon daw, pag nag-iwan ka ng cellphone sa kanto, mababalikan mo pa. But now, kahit hindi mo iwanan, nasa bulsa mo pa, kinukuha na. Amen? Sino may gawa? Mga kabataan. Eh, hindi naman pwedeng ikulong. Kasi wala sa age of yung 18 years old. Kaya nga binababa na 15 years old, pwede na ikulong. Amen? At kung mapapansin nyo naman po, kahit hindi ka na pumunta ng Manila, marami. Our student, I told them, sino gumagamit ng marijuana? Eh, nagtas na kami. Tigil mo na. Sir, tinigil ko na po. Bakit? Hindi ko masarap Ayoko po. Mabuti naman. Meron ba gumagamit dito? Tigil nyo na po. Amen? Kasi sino kawawa? Yung anak natin. Paano kung sasabihin sa anak ko, anak, huwag kang inom, huwag kang inom. Anak, huwag kang maninigarilyo. Anak, huwag kang ganito. Eh kung ikaw sa'yo hindi makita. Gusto mo ba yung anak mo, ipapamana mo, yung bote, yung brand na iniinom mo, yung sigarilyo na hinihintip mo, pumamana mo sa kanila? Amen? Naniniwala ako, itong banal na kasulatan, marami nang binago. Amen? At kayo yung patunay nun. Amen? At isa na rin yung tatay ko doon. Kung kilala niyo po yung tatay ko, yung buhay po niya. Amen?
So, ako'y naniniwalang lubos na kaya tayong baguhin ito. Amen? Amen. Maraming mga buhay na katotohanan dito. Be consistent on our testimony. Amen? We should be careful about our activity na ginagawa natin sa labas. We should be careful on our music, on our language, and our appearance. Mga kabataan, ayan na naman, Kuya Christy. Kukunin mo na naman kami sa pananamit. Iniingatan lang kayo. Amen? Kung gusto nyo pa, backless kayo, tapos magagahasa kayo. Amen? So, Christian, young people, be careful on your language. Magpo-post kayo sa Facebook ng kung ano-ano. Nagre-reflect sa inyo yun. Amen? Marami nga daw miyembro ng GGSS. Ano ba yan? Gandang-ganda, gopong-gopong sa sarili. Kaya pa na yung post. Amen? So we should be careful. Lalo na yung mga professionals natin. Kasi hindi na lang sa resume tumitingin ang mga employer ngayon. Even though on your Facebook account. Siyempre, hindi nila sasabihin yun. Okay? Kasi my employer told me, you know what, Chris? We searched your Facebook account. Oh, talaga po. Eh, paano kung nag-post ako ng kung ano doon? Ng malalaswa, ng mga maling bagay. Tingin mo tatanggapin ako ng kumpanya. Now, we should be careful on our language. Language is not about yung sinasalita lang din natin. Bagkus yung mga sinusulat. Yung mga tinetext natin. Amen? So, we should be careful. A good church member should be consistent on her living. Amen? Kung ano yung nagabahan, kaya mo na yun. Tama na yung minsan na tayo inalipin ng Diablo. Amen? Ngayon, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Amen? So, we need to be consistent. Pag sinabing consistent, hindi ka nagbabago, hindi ka nag-iiba sa Panginoon. Amen? Number 6. Andiyan pa po ba? Amen? Church member should pray one another. Amen? So, ano yung sabi ng James 5:16? Pray one another. Paul requested pray for himself and he practiced praying for one another. I believe yung prayer, malaki ang nagagawa. Amen? Just like our pastor. Pinagpe-pray tayo every day. Madaling araw po siya dito and he will pray for us. But the question is this, are we praying for one another? That's why we have prayer meeting. We're raising our prayer requests. Right? Na-text tayo. Sis, ate, kuya, brother, pray naman po nito. Because you believe in prayer. Right? A good church member, not only a prayer po, but should pray one another. Pinagpe-pray natin ang bawat isa. Amen? More prayer, more power. So, let us continue pray one another. Kasi hindi natin alam kung kailan maninilo ang Diablo. We should be pray one another. And we should be prayerful. Sabi nga ng ating pastor, kailangan bakuran natin ang panalangin yung ating sarili. Kasi hindi mo pwedeng sabihin, malakas ka ngayon. Hindi mo pwedeng sabihin, kaya mo. Hindi mo pwedeng sabihin na, okay naman ako, wala akong nararamdaman ngayon eh. No. Kung kailan ka, feeling mo malakas ka, doon ka titirahin ng Diablo. Amen? And number 7. Church member should be giver. Amen? So just like our pastor said, hindi siya natatakot na ipangaral ang pagbibigay sapagkat pag nagbigay tayo, natutunan natin pagbibigay, ito ang susi sa maraming pinto ng oportunidad para tayo pagpalain ng Panginoon. Amen? Paano kung hindi mo hawak yung susi? Paano magbubukas ang pinto? Amen? Marami ngayon naghihirap kasi mga Kristiyano na mahirap pa rin because according to Malachi 3:8, will a man rob God? Yes! Marami
they will not love God, but they love God. Amen? Yung tatay ko, mabanggit ko po ulit, no? Kasi sa kanya yung ano na to yung nakuha ko Pag magtitinda ng balutyon, ng puto, nakahiwalay sa belt bag niya yung 10%. So yung nakita ko sa tatay ko, bakit kailangan mong hiwalay yan? Kasi hindi pa ako wala pa ako naintindihan. Nakahiwalay. Uuwi yan sa gabi, hiwalay na niya. Sa maga, puto, hiwalay na niya. At makikita mo yun nakasupot. Na tigli 5 piso o barya na hindi pwedeng galawin yun. Magagalit siya pag ginalaw yun. Sabi niya, kumuha ka doon sa malaking bulsa, huwag sa maliit. Okay? Kasi nga, nandun po. Hindi po para itaas yung tatay ko kasi nasa taas na siya. Amen? Hindi dahil lesson po na nakuha ko sa tatay ko. Amen? Nagkakalgal kami. So, hinihiwalay niya yung 10%. Amen? That's why. Ako po, imitator ako Mapanggaya ko. Lalo na yung nakikita ko maganda sa paningin. Hinihiwalay niya yun. Pag nahiwalay na, hindi ko pwedeng gano'n. At nung kinuha na ng Panginoon, meron kami nakita mga barya na naka-plastic. Hindi niya yun hindi niya puhunan yun, kundi praise Him. O, anong resulta? Graduate natin ito. Graduate ko niya ako 2 years. Tapos, graduate ako. Hindi lang ako graduate. With flying colors pa. Amen? Tinapay lang hiningi ko, pero donut yung binigay. Amen? Yun yung bunga ng pagtatanim ng tatay ko. Amen? So, a church member should be givers. Marami nang pinatunayan na pag nagbigay ka, pagkapalain ka ng Panginoon. Amen? So, minsan, nangihinayang tayo pwede naman na ibulsa ko na to Pero hindi Ngayon, paano nakaunawa ka, naintindihan mo na yung tama? Mas mabuti pang hindi mo na nalaman. Kesa nalaman mo, tapos hindi mo ginawa. Amen? Mas yun ang matindi. Mabuti na wala mo na lang. Pero ngayon, alam mo na yung tama You should conform. Doon sa sinasabi ng Diyos. Sinasabi ng banal na kasulatan that we need to be given. Ang isip kasi ng ibang tao kanino mapapagod paano kung walang nagbigay? Meron ba tayong building na ganito? Or still, nag-uupa pa rin tayo? 23rd na tayo. Uupa ka pa rin ba? Kung ikaw isang pamilya, diba? Siyempre, hanggang kaya natin, gagawin mo. Tama po, itatayo mo. Pamilya tayo ng simbahan ito. Miyembro tayo dito. Amen? Nararapat lamang na ibigay natin para dito. And prove me now, hear it saith the Lord of the hosts. Prove me now. Subukan natin ang Diyos. Kung hindi mo pa nasubukan, subukan mo. Sa mga bagay, sa simpleng buhay natin, nasubukan na natin. Amen? Kaya sasabihin mo, Brother Chris, kung may babalik ko lang, di ba? Meron tayong ganong moment Kung may babalik ko lang, dapat ginawa ko na ulang. Huwag natin nakawa ng Diyos. Amen? Kaya ka nagkasakit Tinabawi lang ng Diyos. Amen? Amen po ba? Pero of course, we need to be sensitive. Nakikita natin, ba't ba nagbibigay tayo? That there may be meat in my house. Yung electric fan, lahat. Yung upuan, yan po, dyan napupunta. Kung napupunta, hindi po napupunta sa ating pastor. Amen? Makita niyo naman po. Siyempre, binibihisan natin yung ating pastor para din sa atin. Kung yung anak mo, binihisan mo ng pangit, lukot-lukot ng damit, ano sasabihin? Kanino tong anak yan? Tama po ba? Kaya ako, kahit minsan ako na yung namamalansya. Siyempre, gusto ko rin proud sa magulang ko na pag sinabi, yung nanay niya, marunong namamalansya ng damit. Amen? Yung nanay niya marunong maglaba kasi mabago yung damit. Amen? Paano pagbutas-butas? Amen? Bagamat hindi ganon, siyempre, gusto natin yung reflection para sa Panginoon. Amen? Yung simbahan natin, o kung nanatili tayo ng umupa, ano mangyayari?
So, sa pagbibigay. Huwag ka na magbigay kung masama na ilong. Amen. Okay? For God loveth a cheerful giver. Not out of duty, but because we love God. He first loved us, right? Unang nagmahal sa atin ng Diyos. Now we should love Him. Paying back dun sa binigay, sa ginawa ng Diyos sa atin. Amen? So number 8. Tapos na po tayo. Church members should be witness for Christ. Kailangan maging witness tayo. Naintindihan mo na, ligtas ka, baptize ka, faithful ka, cooperative ka, nagbibigay ka, consistent ka. You should witness for Christ. Amen? Maaatin mo ba na ikaw pupuntang langit, kaibigan mo, best friend mo, ex-boyfriend mo, ex-girlfriend mo? Amen? Ex ko naman sila. No. Ikaw pupuntang langit, tapos sila pupuntang impyerno. Totoo ba yung impyerno? Mas maraming binunggit. Dito pa nga lang, di ba? Impyerno na. Kung sabihin, makalayas na sa impyerno, bahay na to. Mas matindi yung impyerno na pupuntahan natin pag hindi ka nakaranas ng kaligtasan. Amen? May apoy na hindi namamatay. Parang isang pugon. Andun din yung mga uod na hindi namamatay. Just imagine that. Di ba, paglabas mo, nainitan ka, ayaw mo na. How much more? Yung araw-araw na gano'n. Walang electric fan, walang aircon, lahat wala. Church members should be witness for Christ. Amen? Pag masaya ka, gusto mong kinukwento. Ikakasal ka, kinukwento mo. Sinagot ka ng boyfriend mo, ikukwento mo. Sinagot ka ng girlfriend mo, ikukwento mo. Nanalo ka sa isang contest, ikukwento mo. Lahat ng mabuting nangyari sa'yo, kinukwento mo. Ba't yung ikwento? Yung mabuting ginawa sa'yo ng Diyos. Na minsan, ikaw natagpuan ng Diyos, papuntang impyerno, pero ngayon papunta ka ng langit. Hindi mo ba ikukwento yun? We should be witness for Christ. And lastly, church member should be committed. Sana, the more na tumatagal tayo sa simbahan, hindi tayo kumikita. Pagkos nagiging committed. Amen? Alam niyo yung kumikita? Lumiliit. Yung pangunawa. Hanggang sa nakapokus na, puro ka na ng reklamo. Kumikita na. But we need to be committed. Pag sinabi natin committed, sincere, walang halong daya. Puro yung paglilingkod mo sa Panginoon. Amen? To the cause of Christ, to the well-being of the church. Para sa ikagaganda na simbahan natin, for the furtherance of the gospel. You should be committed in everything you do. Amen? Hindi ka kumikita. Committed ka. Amen. Kung ano yung pangako mo sa Panginoon, nung naligtas ka, balikan mo! Nung naligtas ka, Lord, I will serve you. I will be faithful. But now, after a years, what happened? Kumikita na, parang mali na to. Mali na yung ginagawa ko. Hindi na. Alis na. Wala na. Okay? Alis ka pa ba? Natagpuan mo na yung tama? Natagpuan mo yung liwanag? Alis ka pa. Be wise. Christian. So that therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, and always abounding in the word of God. Tayo pong lahat ito ngayon. Tayo pong magsara sa panalangin. Or pwede tayong lumapit dito sa pulpit. If God talks to you this morning, kinausap ka ni Lord, ano ba akong klaseng member? Sa siyam na yun, saan ka kabilang? Isa ka ba sa tulong dito sa simbahan? O isa ka sa hanggang dito sa simbahan? Kung nakikita mo yung sarili mo na nagiging tulong
ka, sabi mo, Lord, I want to be more help dito sa aming simbahan. Kung nakikita mo yung sarili mo na naging ingatan ka, Lord, teach me. Tulungan mo ako ngayong umaga, Lord. Kung ikaw ay ligtas ng Kristiyano, why don't you decide this morning na sabihin mo, Lord, I'm willing to obey dun sa tubig ng bautismo. Kung hindi ka faithful, sabihin mo, Lord, I will be faithful. I will renew my commitment to you, Lord. Kung hindi ka consistent sa pamumuhay mo, humingi ka ng tulong sa Panginoon. Lord, help me, Lord, to be consistent. Kung lagi kang hinaharangan ng sarili mong filosofiya, paniniwala sa pagbibigay, tulungan mo ang sarili mo at humingi ka ng tulong sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, alisin mo yung hadlang sa aking pagbibigay. Kung hindi ka be committed this morning, not only this morning, but for the following days, years to come, hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Salamat po sa umaga na inyong ibinigay sa amin. Thank you for the message this morning. Lord, hindi ko po alam kung paano kayo nag-usap sa kanila, Lord. But we pray to you, Lord, na hindi kami umuwi na walang natutunan at hindi lang kami maging doer of the word, Lord, o maging hearer ng inyong salita. Help us, Lord, to be a doer and we apply this message in our lives. Salamat po, Panginoon. At sa aming pansamantalang paniwalay, ingatan niyo po kami, ihatid niyo kami ng payapa at ligtas sa aming mga bahay, buong baon ng pagkakala na aming natutunan niyo. Lord, salamat po ng marami. Thank you for your grace and mercy and blessings sa amin. Even though we are not worthy to receive it, Lord, but your grace is always sufficient for us. Help us, Lord, yung may mga package na dinadala sa amin ang buhay, Lord. Tulungan niyo po kami. Pag-aanin niyo po yung aming mga dinadala sa buhay. Lord, maraming salamat sa pangalan ni Jesus.